Hapon din, Princess, sa ating balita, no, unahin na muna natin ang pagmomonitor sa lagay ng panahon sa may Legazpi, Albay. Mula sa special weather forecast na inilabas ng Pag-asa para sa Bulkang Mayon, ang nabanggit na lugar ay makaranas na maulap na kalangitan na may light to moderate rains at thunderstorms. At marami rin nagtatanong kung may epekto nga ba ang init ng panahon sa naganap na phreatic eruption o pagbuga ng abo ng Bulkang Mayon. Well, ayon kay Pag-asa weather forecaster Jory Lois, walang epekto ang taas ng temperatura sa naganap na aktibidad sa Mayon kahapon. Ganun pa man, ang phreatic eruption na ito ay makakaapekto sa panahon sa surrounding area ng naturang bulkan. Yan ay dahil sa presensya ng volcanic ashes sa atmosphere malapit sa Mayon, kung saan ang mga dust particles na ito ay nagiging condensed nuclei o yung kinakapitan ng water vapor na naiipon at nagiging dahilan ng mga pag-ulan. Samantala, tama ka, no, Princess, nakakaapekto pa rin ang intertropical convergence zone sa may southern Mindanao. Dahil dyan, ang Palawan, Western Visayas at buong Mindanao ay makaranas ng maulap na kalangitan na may light to moderate rains at thunderstorms, habang nakakapekto pa rin at umiiral ang easterly sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Dahil dyan, ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon at Visayas ay makaranas naman ng partly cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Ayon kay Jory, wala naman tayong inaasahang weather disturbance sa ating area of responsibility hanggang sa Biyernes. Magbabalik ang ating ulat panahon makalipas ang isang paalala. Download the Air 21 mobile app on your iPhone to avail of shipment tracking, rate calculator, and locations listing. Air 21 mobile app is also available on iPod Touch, iPad, Android, and BlackBerry. Know more about the Air 21 mobile app on air21.com.ph. Check naman natin ang pagtaya ng panahon sa mga piling pangunahing lungsod sa Asia. Mula yan sa selected Asian forecast ng ating Weather Bureau. First stop, pumunta sa world's largest free flight walk-in aviary. 10 minutes lang mula sa Kapitolyo. Ang Kuala Lumpur Bird Park ay tahanan ng humigit kumulang 3,000 mga ibon at ang ilan sa kanila pwede mong mapakain o makasama sa picture. Ang agwat ng temperatura dito ngayong araw ay 25 to 32 degrees Celsius at makaranas na maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Samantala, if you love food, highly recommended ang pagpunta sa food playground ng Singapore. Ito ay isang kakaibang experience para makita at matikman ang food heritage and culture ng bansang Singapore. Ang agwat ng temperatura dito ay 25 to 32 degrees Celsius at makaranas rin ng cloudy skies with rain showers and thunderstorms. Meanwhile, hindi sapat ang isang beses na pagbisita sa Taman Mini Indonesia Indah o Beautiful Indonesia Miniature Park. Dito sari-saring makikita ang mga museums, attractions at cultural shows at kahit simpleng sightseeing lang, sulit na may malalaman ka pa tungkol sa kultura ng Indonesia. Ang agwat ng temperatura dito ay 24 to 33 degrees Celsius at makaranas ng partly cloudy skies with brief rain showers or thunderstorms. At mga kababayan, para lagi ka updated, follow us on Twitter, like us on Facebook at bisitahin ang aming website. At bago ako magtapos, nais ko munang batiin ang President ng UB Media at Executive Producer ng Panahon TV na si Ms. Donalina Flavier na isang maligayang kaarawan ngayong Miyerkules. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Para sa Telebisyon ng Bayan, April and Nerio. Balik sa iyo, Princess.